Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kaniyang kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kaniyang kapatid na babae. Hindi ba? Saan siya naturuan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kaniyang sariling bayan at sa kaniyang sariling sambahayan." At dahil hindi nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang umaga po, Father. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sinisimulan po natin ang unang araw ng Mayo sa pamamagitan ng pagbibigay parangal kay San Jose Manggagawa. Hindi lang ang ating simbahan ang nagbibigay halaga sa mga manggagawa, kundi maging ang ating lipunan at pamahalaan. Sa ating mga Katoliko, si San Jose po ang itinuturing na patron ng mga manggagawa. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na si Jesus Nazareno ay bumalik sa kaniyang sariling bayan, ang Nazareth, upang mangaral ng mabuting balita. At doon, si Jesus Nazareno ay nagturo sa sinagoga. Marami sa taong bayan ang talaga namang namangha at nabigla sa kaniyang kagalingan. Pero sa kabila ng kaniyang karunungan, marami pa rin sa kanila ang tila baga hindi makapaniwala at labis ang pamamangha. Sila ay nagtatanong kung ang ating mahal na Poong Jesus
Nazareno ba ay isang tunay na propetang sugo ng Diyos? Hindi sila makapaniwala sapagkat si Jesus Nazareno, kilala nila bilang anak ng isang karpintero na mula sa Galilea, anak ni San Jose. Para sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, ito po ay isang malungkot na karanasan dahil hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan mismo. Pero alam po ninyo, yung sakit na naramdaman ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay mas hihigit noong siya'y kutyain ng mga tao at siya'y dumanas ng pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Kaya nga ang itinuturo sa atin sa Ebanghelyo sa araw na ito, dalawang mahahalagang punto. Unang-una, huwag na huwag tayong mabubuhay sa mga sinasabi ng ibang tao. Mabuhay po tayo sa salita ng Diyos. Uulitin ko po, huwag na huwag po tayong mabubuhay sa sinasabi ng ibang tao. Mabuhay tayong nakaugat sa salita ng Diyos. Kung ang salita ng ating kapwa, ang ating pagbabasihan, kadalasan masasaktan tayo, mawawalan tayo ng gana, at minsan hahatakin tayo ng mga salitang iyon pababa. Subalit, kung ang ating pakikinggan ay ang tanging tinig at mga salita ng Diyos, tiyak iyon, hindi tayo maliligaw ng landas at tunay ngang mamumunga ang bawat isa sa atin. Ikalawa, itinuturo sa atin ni Jesus Nazareno ang pakikiisa sa plano ng Diyos. Kaya inihandog niya ang kaniyang buhay sa atin upang tayo ay maligtas at makibahagi sa hatid nitong mabuting balita. Kahit minsan ang kapalit, pagkutya ng ibang tao, kahit minsan ang kapalit, ang mga kababayan niya mismo ang hindi tumatanggap sa kanya. Ano ang ginawa ni Jesus Nazareno? Hindi siya nagpadala sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Nanatili siyang matapat, hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi maging pati sa kanyang mga kilos at paggawa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa atin pong paggunita sa araw na ito kay San Jose Manggagawa bilang patron ng lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga naghahanap buhay, at lahat ng manggagawa, naway kagaya niya, mas higit nating makita ang ating lakas, katapatan, at dedikasyon, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, ngunit higit sa lahat sa pamamagitan ng ating mga kamay, pagkilos at paggawa. Maraming bagay ang pwedeng magpahinto at magpahina sa ating kalooban habang gumagawa tayo ng mabubuting bagay. Subalit, lagi nating tatandaan, wag na wag tayong panghihinaan ng loob. Bagkus, ang tunay nating pakinggan ay ang salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan sa bawat araw-araw ng ating buhay. Makibahagi din tayo sa plano ng Diyos sa kanyang gawaing pagliligtas kahit
minsan may mga pagkakataong hindi tayo tinatanggap ng ibang tao. Manatili tayong matatag at nakaugat kay Jesus Nazareno. At kagaya po ni San Jose Manggagawa, mamuhay po sana tayo ng simple, may kababaang loob at punong-puno ng pagkilos at kagandahang loob. Manatili po tayo kay Jesus Nazareno. Maging tapat tayo sa Kanya sa ating pagkilos at paggawa sa isip at sa ating kalooban. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.